Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Swak na nga sa kulungan itong si Patricia dahil sa testimonya nitong si Paco. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Dahil pumapag-asa si Attorney Alon na mapababa ang kanyang kaso, ay tinuro niya kay Lilet at Kurt kung saan matatagpuan si Paco at Vivian. Kaya agad sinama ni Lilet at Kurt ang mga kapulisan sa hideout ng dalawa. Agad na nahuli ang dalawang kasabwat ni Patricia. Nagtangka pa ngang tumaka si Paco, pero hindi siya nagtagumpay. Dinala sila sa presinto para kuhaan ng statement. Ngunit si Paco na lang ang nag-iisang napunta sa presinto dahil nakatakas itong si Vivian. Samantala, lingid sa kaalaman ni Patricia na nahuli na ang mga kasabwat niya na si Paco. Kaya kahit ilang beses pa siyang tumawag sa dalawa ay wala nang sumasagot sa kanya. Maya-maya ay biglang dumating si Calorena at hinarap itong si Patricia. Sinisisi ni Calorena si Patricia sa pagkamatay ng anak niyang si Ino. Todo deny at tanggi naman si Patricia sa paratang ni Lorena sa kanya. Sa sobrang galit ni Calorena ay tinutukan niya ng patalim si Patricia. Takot na nagmamakaawa si Patricia kay Lorena na alisin ang nakatutok na patalim sa kanya. Nagsabi si Calorena na gagawin niya ang lahat, mapaslang lang yang babae na pumatay sa anak niyang si Ino. Sinabi ni Calorena na hindi alam ni Patricia kung gaano niya sinira ang buhay ng pamilya nila, kung paano siya nagluksa. Naging emosyonal si Calorena habang sinasabi na kailangan na ring mawala sa mundo ni Patricia. Nagpatuloy ang pagpapamuno ng dalawa. Pilit iniiwasan ni Patricia ang patalim na nakatutok sa kanya. Maya-maya ay isang sasakyan ang dumating. Sakay si Constantino. Bumaba siya agad para pigilan ang asawa niyang si Calorena sa ginagawa niya kay Patricia. Nabitawan ni Calorena si Patricia at umubo ng ubo si Patricia sa tindi ng pagkakasakal sa kanya nitong si Lorena. Sinabihan ni CRD si Lorena na tigilan na kung ano ang ginagawa niya dahil sisirain lang niya ang buhay niya. Sumagot si Patricia at sinabihang baliw na si Lorena. Sasampahan daw niya ng kaso si Lorena dahil sa ginawa sa kanya. Buong tapang naman na sumagot sa kanya si Constantino at sinabi na go ahead at sisiguraduhin daw ni CRD na matatalo siya sa kaso na haharapin niya. Pag-uwi ng mag-asawang De Leon ay pinagsabihan agad ni CRD ang asawa niyang si Calorena. Dahil sa ginawa daw ni Lorena ay maaaring mawala ang kalayaan niya at mabaliwala ang paghahanap nila ng hustisya. Iyak ng iyak si Lorena habang nakikipag-usap kay CRD. Tumaas ang tensyon dahil pwede raw baliktarin ni Patricia si Lorena dahil sa pananakit na ginawa ni Lorena. At baka si Lorena ang makulong at si Patricia ang magtagumpay. Puro sakit ang nararamdaman ni Calorena sa ngayon. Kaya gusto niyang iparamdam kay Patricia ang pakiramdam kung paano mawalan ng lahat. Pero pilit pinapaintindi ni CRD na mali pa rin ang ginawa niya. Kaya nangako si CRD na pagbabayarin niya si Patricia. Samantala, mataas pa rin nga ang pride nitong si Ira nang kausapin siya ni Lilet. Sinubukan kasi ni Lilet na kumbinsihin si Ira na maging maayos muna sila para sa kaso ng nanay nila. Nang sa ganun nga ay maging maayos ang lahat ng takbo ng gagawin nila. Kaya naman nagdire-diretso lang si Ira, papasok ng presinto. Hinarap ang mga nahuli na kasabwat ni Patricia. Pero laking gulat ni Ira, Lilet at Kurt
na si Paco lang ang nag-iisang hinarap sa kanila. Sinabi ng mga pulis na nakatakas si Vivian bago pa man na isakay sa mobil ng mga kapulisan. Hindi na raw nila nagawa pang sabihin kay Lilet. Kaya panibagong problema na naman ito para sa ating bida. Si Vivian pa naman ang pinaka may kaugnayan kay Patricia. Kaya si Paco na lang ang sinalang sa mga tanong ng abogado. Nakakuha na rin agad ng abogado si Paco na magtatanggol sa kanya. Habang tinatanong siya ni Lilet ay puro hindi lang ang sagot ni Paco. Pinagdidiinan ni Paco na hindi raw si Patricia ang nasa likod ng lahat. Kaya galit na galit si Era. Halos itulak-tulak na niya si Paco sa tindi ng galit niya. Kaya pinigilan na siya. Sinabi ni Lilet na hindi nila makukuha ang gusto nilang impormasyon kung magpapadala si Era sa kanyang emosyon. Maya-maya, inumpisahan nilang makipag-deal kay Paco. Tutulungan daw nila si Paco sa mga kaso niya kung makikipag-cooperate siya. Pero buong tapang na sinabi ni Paco na yun lang daw ang hawak niya, ang video ni Lilet at Attorney Meredith. Kasi lahat daw ng ebidensya na may kaugnayan kay Attorney Meredith ay pinatapon na kay Vivian. Kaya isang malaking katanungan, sino raw ang nagpatapon ng mga ebidensya? Pinilit nila Lilet si Paco na sabihin sa kanila ang totoo. Kaya wala nang nagawa si Paco, kundi ilaglag si Patricia. Sinabi ni Paco, si Ma'am Patricia ang nag-utos sa amin. Siya ang pumatay kay Attorney Meredith. Kaya naman mabilis na kumalat ang testimonya ni Paco at nakarating na rin ito sa abogado niya. Pinaglaban ni Patricia na walang basehan ang testimonya ni Paco dahil wala siyang ebidensya, katulad na lang ni Attorney Alon. Maya-maya nakatanggap ng tawag si Patricia. Si Lilet. Inaaya ni Lilet si Patricia na makipagkita sa kanya. Pumayag naman si Patricia. Sinabi ni Patricia sa abogado niya na alam niya na kung ano ang mangyayari. Magwi-withdraw na daw sa kaso si Lilet dahil kulang ito sa ebidensya. Pero binalaan siya ng abogado na huwag maliitin ni Patricia ang kaso dahil malakas rin ang laban ng testimonya ni Paco. Lalo pa nga at naglalaman ito ng pagmamanipula ni Patricia sa CCTV cameras. Baka magulat na lang daw si Patricia na arestuhin na lang siya bigla sa kasong murder. Dahil probable cause ang lahat. Natuloy nga ang pagkikita ni Lilet at Patricia. Buong pusong sinabi ni Patricia na idadrop na ni Lilet ang kaso. Isipin daw ni Lilet si Trixie at si Ramir. Pero matigas na si Lilet. Harap-harapan niyang sinabi kay Patricia na ikaw ang pumatay sa nanay ko. Pasigaw na sabi ni Lilet. Kaya nakiusap siya kay Lilet na huwag gawin sa kanya yun dahil nakakahiya. Pero biglang dumating ang mga pulis. Inaresto si Patricia sa salang pagpatay kay Attorney Meredith. Kaya walang nagawa si Patricia kundi sumama sa mga pulis. Galit na galit si Patricia, pero palaban si Lilet. Buburahin na daw niya ng tuluyan si Patricia sa listahan ng mga pamilya niya. Kaya nang ilalagay na si Patricia sa kulungan, nagbanta siya kay Lilet at sa lahat na sa oras na makawala siya, iisa-isahin niya silang lahat. Kaya napatingin na lang ng masama si Ramir sa sinabi ng asawa niyang si Patricia. Pinigilan na lang ng abogado niya si Patricia dahil sa pagbabanta na ang ginagawa niya. Mabubulok na nga ba sa kulungan ang mga nagkasala? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.